Year 2022 nang sunod-sunod na inilabas ng Honda motorcycle brand sa bansa ang 4 sa pinakamaganda at praktikal na motorcycle scooter ng brand at talagang tinutukan at inabangan ng marami sa atin. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay mas tumataas ang demand ng mga tao sa mga motorsiklo. Naghahanap ng mga bagong panlasang motor na kung saan ang dating satisfied sa mga Honda motorcycle ay nakukulangan na sa mga moderno at teknolohikal na mga katangian. Sa paglabas ng mga bagong motorsiklo mula sa China dapat kung saan nagbigay ng mas kapaki-pakinabang na gamit sa mga taong naghahanap ng mas moderno at napapanahong mga transportasyon. Kaya naman ang Honda matapos na inilabas ang Honda PCX na may bagong update sa features. Ilalabas na rin ang bagong Honda IDB 160 2025 model ang bagong bersyon ng IDB na kung saan gaya ng Honda PCX ay gagamit din ng makabagong sistema na RoadSync ang bagong premium dual sport scooter na ito. Ay magbibigay ng mas ligtas subok at mas magandang biyahe sa loob at labas ng kalsada, kabilang dito ang mga panibagong specs and features sa pangkaligtasan at pangsiguridad na ilalagay sa bagong modelong ito. Kasama pa rin dito syempre ang Honda Selectable Torque Control pati na rin ang anti-lock braking system. Kung sa dating modelo, ito ay naka-single channel anti-lock braking system lamang. Sa bagong modelo ng Honda IDB na ilalabas ngayon ay magkakaroon ng dual channel type na klase ng ABS. Meron sa harap at meron din sa likod na ABS o anti-lock braking system. Meron pa rin ang bagong modelo na Honda IDB ang anti-theft alarm features at ang smart keyless entry na ignition system. Ang maganda sa Honda IDB 160 ang dating meron na sa previous model nito ay ilalagay pa rin sa pinakabagong modelo nito ngayon. Yun nga lang ay may idaragdag na ilan pang mga features na siguradong magugustuhan ng marami sa atin. Kagaya na lamang ng RoadSync ay inilagay na sa bagong Honda PCX 160 yung features na kung saan gumagamit ng navigation system. Na pwede mong makonect ang cellphone gadget sa pamamagitan ng application kung saan mamomonitor mo dito lahat ng activity ng motorsiklo, kagaya na lamang ng milyahe. Real-time direction o magsisilbing GPS map nito, kasama ang mga notifikasyon at application na kung saan makikita mo rin ang call alert at message na nanggagaling sa cellphone mo dito sa instrument meter panel cluster. Siyempre, hindi basta-bastang meter panel cluster lamang ang ilalagay sa bagong Honda IDB. Lalagyan ito ngayon ng bagong TFT kung saan hindi lamang sa mga nabanggit ang kayang gawin, kundi kaya rin itong mag-play ng music. Iba-ibahin ang display o wallpaper nito pati na rin ang brightness, depende sa mga kondisyon ng visibility. Fully LED type ng mga ilaw gaya ng twin LED headlamp. May kasamang daytime running light at mga signal light kasama ang rear combination lamp system at mga turn signal lamp. Ang makina nito ay pinapagana pa rin ng 160 cubic centimeter displacement capacity na may single cylinder, 4 bulbs at single overhead camshaft, ESP Plus engine, naka-liquid cool type, at program fuel injected type na fuel supply. Ang kanyang compression ratio ay 12.0:1 na may boring stroke size na 60mm by 55.5mm. At may automatic transmission na may maximum output na 15.8 horsepower at 8,500 RPM habang ang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Meron itong fuel tank na 8.1 liters at kumukonsumo pa rin ng 45 km per liter sa estimated na fuel consumption nito ngayon. Pagdating sa dimension, ang bagong ground clearance ay may sukat na 165mm at may seating height na 780mm. Meron itong haba na 1,950mm, may bigat na 138 kg. Parang ito na nga ang magiging bagong dimensyon ng Honda IDB 160 na ilalabas ngayon. Pagdating naman sa features ang traction control system at ang anti-lock braking system nito ay mas mag-improve na rin daw kumpara sa previous model nito na narito sa Pilipinas. Pagdating sa mga security features syempre ang smart keyless entry na ignition system, sinamahan ng anti-theft alarm at answered back key system na pareho lang sa previous model. Meron pa rin itong mga console packet sa harap na sinamahan ng charging port na Type-C na klase at ang underseat compartment storage, gaya ng sa Honda PCX na nadagdagan ng sukat. Malamang sa malamang itong bagong Honda IDB ay magkakaroon din ng mas maluwang na compartment-based storage. Ang Honda IDB ay nilagyan ng front telescopic fork suspensions,
at dual shock na may kasamang pressure canister o sub-tank. May mga coil, spring at may swing arm. Ang traditional na taris nito ay perfect para sa kahit anong klase o kondisyon ng kalsada ay mananatili pa rin sa bagong modelong ito na maisukat sa harap na 110 by 80 by 40. Sa likod naman ay meron tayong size na 130 by 70 by 13, all tubeless na rin with cast alloy wheels. Adjustable din ang windscreen protector o ang babaguhin ng kaunti ang itsura ng frontal face design nito. Yan ang magandang abangan natin ngayong taon mga ka-Wizard Moto, baka maging ang handle nito ay maging fully covered gaya ng sa bagong Honda PCX 160. Halos pareho din ang magiging engine specs nito sa Honda PCX Road Sync na inilabas. Kaya malamang sa malamang this 2025 ay isusunod na itong Honda IDB 160 Road Sync. Sigurado mga ka-Wizard Moto ay abangan na naman ito ng marami na tuluyang dalhin sa Pilipinas at sigurado rin na magiging sold out na naman ang kasa nito. Mawawala ng stock panigurado yan, pero sana naman kung sakaling ilalabas na nga itong bagong Honda IDB 160 2025 Model Road Sync version ay hindi mas magiging mahal ang presyo nito. Yung ikukumpara lang nila sa dating presyo ay okay na. Asahan na rin natin ang mga bagong color variant na ilalabas sa modelong ito, tulad ng Cold Silver at Ruby Red na kung saan magkakaroon ng katapat ang ilang mga motorcycle scooter na made in China. Yan ang abangan natin kaya make sure na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Siguraduhin ding naka-activate ang notification bell icon para maabisuhan kaagad sa tuwing may bagong video upload sa ating channel. Huwag ding kalimutan na mag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat sa mga solid kong subscriber. At dito na natin tatapusin ang ating video mga ka-Wizard Moto. Ride safe as always and may God bless us all.